Bago pa man po sila nakakuha ng mga formal na konsesyon dito sa administrasyon ni Marcos na sila ay naging pinunduhan, kinanlong, pinoprotektahan, nagagamit na po nila ang kakulangan ng kaalaman ng Philippine government previously. Before the NTF-ELCAC, may tinatawag po na ISW, Ma'am Lorraine. Ito po yung International Solidarity Work. In short, ito po ang International Alliance Building Operations na ginagawa nila. Tinarget po nila ang Europe at saka yung North America. Noong mga panahon po ng late 70s hanggang unang bahagi ng 1980s, nag-deploy po ang CPP, NPA, NDF. Deliberate ito, mama. Papunta po sa Netherlands, sa Germany, sa Norway, What sa year Belgium. again, Eric? What year again? As early as 1979, 1980, 1981. Nandiyan na sila. So that's, kung pagbabatayan yan, ma'am, before ELCAC, that's around 40 years ahead sila sa atin. Sa lugar na yan. So ang ginamit nila, ito yung mga pro-communist, pro-socialist organizations sa lugar na ito. Sa Europe, lalo na po sa Netherlands, sa Belgium, sa Norway, sa Germany. At ano po ang kanilang naging agenda? Ang agenda nila ay makapasok sa United Nations. And during that time, wala pa po ang UN. So ginagamit nila ang United Nations bilang platform ng kanilang pag-atake sa Philippine government. At mabigyan ng international spectrum, or in other words, ma-internationalize ang kanilang propaganda at issue against the Philippine government and Philippine authorities. Nag-successful sila dyan, Ma'am Lorraine, kasi nakakuha sila ng maraming contact sa formal UN bodies like the United Nations Human Rights Council, sa mga UN Rapporteur for Indigenous People, UN Rapporteur para po sa human rights at iba pang mga basic issues na dinadala nila. Nagkaroon sila ngayon ng access sa United Nations at mga counterpart na mga parliament sa European Union. Lahat ng ito ay nagamit nila over the years para sa pondo, politika, propaganda, at recruitment abroad. At kasabay niyan, mga kababayan, binuo na nila ang Migrante International. Ang Migrante ay front organization ng CPP, NPA, NDF para lumangoy, manloko at magmaniobra sa milyon-milyon na mga kababayan nating nagtatrabaho bilang overseas Filipino workers at bilang mga Filipino community groups in abroad. Mga master na manggagancho. So, kailangan nag-uusap tayo dito para maliwanag yung nakikita natin. Okay. Yun. Mga kababayan, malinaw po na nagkakaroon ng malaking impluensya ngayon sa gobyerno o administrasyon ni Ginoong Marcos Jr. ang CPP, NPA, NDF. No? Makikita natin sa larangan po ng pag-influence sa pag-atake at pagsira sa ating mga democratic institutions, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Mararamdaman at makikita at maobserbahan ito ng taong bayan. For example, makikita natin kung sino po ang galit na galit at talaga namang nagmamaniobra ng tudo-tudo para mabusisi, kunwari, ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Walang iba kundi po ang mga CPP, NPA, NDF, urban operatives at mga tauhan nila at mga opisyal, lalo na sa kanilang party list. Sila ang pumapapel, sila ang bumibida at pinagbibigyan sila ng Kongreso at ginagamit pa ng House of Representatives para durugin ang issue ng confidential funds laban sa Vice President. Ma'am Lorraine, mga kababayan, ganun din po ang nakita ng taong bayan kung papaano nagbubunyi at nagpiesta ang mga CPP, NPA, NDF at mga kaalyado nila dito sa pagpapadukot at pagpapatapon kay Pangulong Rodrigo Duterte at iligal na pagpapakulong sa ICC. At ginamit ng todo-todo nila ng CPP, NPA, NDF ang koneksyon nila kay Marcos Jr. at pati kay Martin Romualdez. These are real and actual
observable situation, ma'am, na naranasan natin. Ma'am, baka gusto mong simulan natin ang Yeah. talakayan gaano kadelikado, gaano kalawak at gaano kalalim po ang inaabot nitong government infiltration, influence operations ng CPP, NPA, NDF sa loob at bahagi ng administrasyon nila Marcos at Romualdez. Go ahead, Ma'am Lorraine. Napakahalaga nitong yung we're sounding the alarm bells, no? Kasi nakikita natin, kilalang-kilala natin ang CPP, lalo't lalo pa si Eric, no? Tsaka yung mga former cadres. At yung nakikita namin, CPP na CPP, yung marks nila are their footprints, their fingerprints are all over the place, no? Kahit yung media operations, yung very active yung role nila, forefront sila. At nakikita ko din na ang Pilipinas, ang nagpapaandar na ngayon ay ang CPP. Yung pagkawalan ng batas, trademark ng CPP yon, yung pagkawalang respeto, yung extraordinary rendition, yung pangbababoy ng batas natin. Nakita niyo yung impeachment, 'di ba? Napakawalang kwenta, basura, 'di ba? Parang hindi na talaga sinusunod yung batas at ikinikibit balikat yung procedures na napakaliwanag sa isang demokrasya na dapat irespeto ang saligang batas natin, lalo't lalo na sa CPP, NPA, NDF. Wala sa kanila yan, sinusuka nila yan, kung kaya't nakikita natin ngayon itong kabalbalan na nakikita ngayon natin ay gawa ng CPP, NPA, NDF na pinapayagan ng isang leader na napakahina, at yan ang gustong-gusto ng CPP, NPA, NDF, isang leader na mahina na akala ni Marcos at yung mga amuyong niyang tanga, no? Akala nila nung simula sila yung magkokontrol ng CPP. Kilala naman nila kung sino yung mga yan. Alam naman nila CPP. Hindi nila alam sila ang ikokontrol ng mga yan, no? So nakikita natin ng maliwanag ngayon na ang CPP, NPA, NDF, ang laki ng pakinabang niya talaga sa nangyayari ngayon. At yung nakakatakot dito, lumalakas sila, no? At saka yung alam mo Eric, mga kababayan, yung kahit nga yung paniniwala na tingin ko, nakikita ko sa Marcos administration that 99, yung definition nila ng success, 99% ay yung survival, yung tumagal lang sila ng tumagal. CPP na CPP yan. So, yung fingerprints nila are all over the place, no? So, kailangan natin pag-usapan yan, at para maliwanag sa atin kung ano yung ipinaglalaban natin at sino ang kalaban natin. Ang lakas ng CPP, NPA, NDF ay kapag sila ay nakatago. Kaya galit na galit sila sa red tagging. Galit na galit sila pag binubuko sila, tinatanggalan mo sila ng maskara at kinakaladkad natin sila sa spotlight. So, kaladkarin natin sila sa spotlight kasi dyan sila mawawasak. So, ito yung ginagawa natin dito. Pag-usapan natin sila paulit-ulit, pero wag din natin kalimutan na ang nagbukas ng impyerno na ito ay si Bongbong Marcos. Kasi nga ang isang Rodrigo Roa Duterte, very strong leader, na pabagsak niya ang CPP, NPA, NDF. Pero ito nabuhay ulit dahil very weak yung leader, no? So yun yung nakikita ko, no? I agree dyan, ma'am, no? Siguro para ma-refresh ang ating mga kababayan, baybayin natin ang mga mahahalagang pangyayari na malinaw po ang naging tatak at naging maniobra na ginawa ng pananabutahi ng CPP, NPA, NDF sa proseso ng paggamit ng poder sa gobyerno. Unahin natin kung papaano nila sinira ang mga institusyon na nagbubunyag sa kanila at naglalantad. Ginamit nila ang poder at gobyerno ni Marcos at nila Romualdez kapalit ng pagiging attack dogs nila ng gobyernong ito upang wasakin ang mga Duterte, at pinondohan sila, pinotektahan pa. Maalala po ninyo, mga kababayan, galit na galit ang CPP, NPA, NDF kay Pangulong Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte at kay Pastor Kibuloy nang binuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-LCAC. Mga kababayan, nagbuo po si Pastor Kibuloy ng programang Laban Kasama ang Bayan. Kami po nila Dr. Lorraine Maribadoy at ni General Parlade ang unang mga naging tagapagpatupad ng programang ito. Very unique,
but very very effective, Ma'am Lorraine, ano? Yeah. Dahil first hand experiences po, direktang karanasan at mga pagpapaliwanag mula sa direktang buhay ng ating mga dating mga rebelde at mga kadre ang binigyang buhay at liwanag sa programa ng Laban Kasama ang Bayan. And because of that, almost 3 hours every day, 5 times a week, ang ibinigay na libreng suporta ni Pastor Kibuloy upang magkaroon ng programa on air sa SMNI. At tinulungan tayo ng mga taga-SMNI, Ma'am Lorraine. At ano po naging kapalit nito? Inatake nila at tinarget ang SMNI pagkatapos po maupo ni Marcos Jr. at tinarget si Pastor Kibuloy. Maalala pa natin, Ma'am Lorraine, nagpalabas ng statement noon si Jose Maria Sison sa Netherlands nang buhay pa siya na mayroon daw media outlet sa Pilipinas na ginagamit sa anti-communist, anti-terrorism campaign upang siraan ang mga sinasabi niyang democratic organizations ng taong bayan na under sa kanila, nagre-red tag daw. And dapat ito daw ay mapapanagot. True enough, after 6 months po, naglunsad ng pag-atake ang CPP, NPA, NDF laban kay Pastor Kibuloy, laban sa SMNI, at laban po sa programang Laban Kasama ang Bayan. Hanggang ngayon, hinaharap namin ni Ma'am Lorraine ang kaso na ipinaakyat nila sa korte, tag 2 million pesos na damages, civil case. Ang ginamit nila, Teddy Casino, Carol Araulio, at ang anak nito na si Eric, Atom Araulio. Ma'am Lorraine. Eric, nakalimutan mo yung indefinite suspension na ginawa ng National Telecoms Yeah, go sa ahead, ma'am. SMNI, yung franchise committee sinuspend yung franchise, 'di ba? So, Mhm. tapos nung yung franchise hearing na yon, kami ni Eric sininggle out, no, na na-detain kami, indefinite detention ng ipinataw sa amin. For what? Dahil nag-question kami doon sa program namin, no? So, in other words, ang sinasabi namin, yung mahalaga sa CPP, NPA, NDF na tanggalin ang SMNI as soon as possible. Maaga pa lang umandar na sila, paupo pa lang, Yes. umupo pa lang si Marcos no. Eh kasi mahina itong si Marcos na ito at nakipagkuntsaba, lahat yan nangyari, hindi tumitigil ang harassment, no, sa SMNI. Yung pagpreso nila kay Pastor, kasama yon, no? Mhm. Kasi talagang haligi si Pastor sa laban ng CPP against the CPP, NPA, NDF. Okay, Eric, sorry, I That is correct. interrupted. Yeah. I agree kay Ma'am Lorraine, ano? Binabaybay po namin ang pagpapatotoo na ang influence level at ang manipulation ng CPP, NPA, NDF sa administrasyon ni Marcos para gamitin po ang formal state power and government authority to their advantage against doon sa lumalaban sa kanila ay lalo nilang nagagamit ngayon na parang sila na nagpapatakbo ng gobyerno ni Marcos Jr. Yan, tama po kayo, Ma'am Lorraine. Binanggit ni Ma'am Lorraine dito na nang kami ay napunta sa Kongreso at naimbestigahan po ang SMNI sa mali nilang akusasyon na kami ay nagre-red tag at iba pang mga gimmick nila, nagamit po ng CPP, NPA, NDF ang Kongreso, yung House of Representatives, pati po ang National Telecommunications Commission. At sino po ang nasa likod kung bakit natuloy po na sinalaula at binastos, binalasubas ni Martin Romualdez at ni Marcos ang franchise ng SMNI granted by Congress? CPP, NPA, NDF po. Namamalakpak at namamayagpag si Franz Castro na CPP, NPA, NDF Urban Operative sa loob ng Kongreso sa party list na Alliance of Communist Teachers, sila Sara Ilago, sila Antonio Tinio, at pati po sina Arlene Brosas, sina Raul Manuel. Lahat ng mga ito ay nandun sa loob ng Kongreso habang kami po ay ipinapakulong ng iligal at habang sinisira at pinawasak nila ang isang demokratikong organisasyon na base sa malayang pamamahayag ay gusto nilang tanggalin ang SMNI. At sila ay nagkaroon ng malaking pabor dahil binigyan sila ng proteksyon at pinahintulutan ni Marcos at Romualdez na gamitin ang Kongreso. Yan po ang binabanggit namin ni Ma'am Lorraine na isang patotoo.
At kadugtong po niyan ay ang kanilang pag-atake na kay Pastor Kibuloy at pinaimbestigahan na rin nila kunwari ang Kingdom of Jesus Christ at kinalkal ang mga kaso na matagal nang nabaon at na-dismiss na sa piskalya sa Davao. Ginamit din nila po ang Department of Justice at pati na ang kanilang koneksyon upang mabuo muli ang mga kasong ito, pati sa kay Hontiveros, kinalkal nila ang ganitong uri ng mga diskarte para mapuruhan ng SMNI, KOJC at si Pastor Kibuloy. Ma'am Lorraine. Alam mo, Eric, no, mga kababayan, ang ang CPP, NPA, NDF, no, um, napaka malawakan yung pagwasak niya ng ating mga institusyon. Nandyan Yeah. sila sa loob ng Kongreso. Ano, mga malalakas na kaalyado nila katulad ni Risa Ontiveros na sa Senado, Mhm. na ngayon ay sunod-sunuran dahil magkaalyado sila ngayon. Nakikita ninyo na yung ginawa ng CPP, NPA, NDF, kasi naabutan ko yung kongreso na yung andun yung tatay ko, hindi ganyan kasi wala pang CPP noon, no? Kasama sila dyan sa corruption kasi sinadya nila na babuyin ang institusyon na yan kasi CPP, NPA, NDF sila, ano ba yung goal nila? Pahinain ang gobyerno para mawasak ang Pilipinas. Nakikita niyo ba ang kongreso ngayon? 'Di ba napakababoy? 'Di ba Mm. nakakadiri? 'Di ba? Yan ang CPP, NPA, NDF influence. Kasama sila dyan. Hindi mo sila makikita na parate or hayagan, pero Mm. definitely yung impluensya nila at yung pagmaniobra nila ng pasimple, andyan yan. Nakita namin yon, no? How many years have they been in Congress, no? So, talagang yung poison nila, yung pagwawasak nila ng ating mga institusyon, ngayon nakikita natin full bloom. At saka alam ninyo, yung pag-kidnap kay PRRD, yung sa The Hague, matagal na nilang plinano yon. Kakaupo pa Mm. lang ni PRRD, 27,000 EJ case na, no? So, ibig sabihin, as a nation, dapat aware tayo kasi sila, 10 steps ahead sila, no? Hindi sila nagre-react. Tuloy-tuloy sila na kung ano yung plano nila. Ngayon, nakikita ko, no, na nakikita nila na inevitable magiging president si Inday at pag umabot na sila diyan, kailangan mahinang-mahina ang pagkapangulo ni Inday. Kailangan wasakin nila. No, so what I'm saying is, while our government is ma-react lang, no, two steps behind lang, react lang ng react, sila 10 steps ahead sila. Kakaupo pa lang ni Digong, dahig na yung pinag-uusapan nila, Yeah. ICC na yung pinag-uusapan nila, di Mhm. ba? Tapos Tama po nag-antay kayo, lang ma'am. sila. Kasi Na as early as yeah, 2017, Ma'am Lorraine, yeah, nag-submit sila sa United Nations, yeah, UN Human Rights Council, at pati na po dito sa mga international network ng human rights ng report na 27,000 ang namamatay dito sa war against drugs ni Pangulong Duterte. As early as 2016, 2017 po, tinrabaho na nila ito at the international level. At yan yeah. po ay lalo nilang na-achieve na maging instrumento na mabigyan ng buhay at kapangyarihan ng sinalo at ginamit yan ni Marcos ang kanilang operations nang dinurog na at winasak ni Marcos ang alliance with the Duterte. You were correct to point that out, Ma'am Lorraine. Yeah, so Eric, no, you have to explain this to our people, no, to our countrymen, no, na nung pag-file nila ng mga kaso na yan, pagsimula ng 27,000 EJ case, hindi naman yun ang simula nila ng relasyon nila sa UN eh. Hindi. Yes. Dekada. No? So, yan ang lakas ng CPP, NPA, NDF, yung alliance building nila. Kasi nga, sindikato to eh. No? Marami silang nakulimbat dyan sa UN, sa international European NGOs, Union. European Unions, correct. So, nag-build sila ng relationship habang dahan-dahan nilang minaniobra na matanggal ang press attaches ng mga embahada sa Pilipinas para ang mamayagpag
ay ang Mm. kanilang kasinungalingan tungkol sa Pilipinas na grabe ang Pilipinas, laging ganyan, grabe militarisasyon, diyan pahinging pera, gano'n sila 'no. So so matagal ang planuhan nila. So wag din niyo sasabihin na hindi sila hanggang ngayon ay 10 steps ahead. 10 steps ahead ang mga baka ng inang 'yan. So I kailangan agree. ang pangpahina sa kanila, wala na yung taong bayan sa kanila at lumalaban Mm. tayo at binubuko natin sila. So, pag president na si Inday, no, iba po what do you call that? Proscription, no? Tama, Kailangan matanggal na sila ma-proscribe na sa sila sa mundong court. ibabaw. Yeah, kasi si Marcos, mahina ito eh. Ang galing nga nila, Eric eh. Ang galing talaga nila kasi lahat ng batikos natin ngayon kay Marcos, well, rightly so. Dapat, no? Deserving siya yung Mm. president, no? Pero nasa likod sila niyan. At saka nakikita ko ngayon, tinatraidor na nila si Marcos, no? Paunti-unti. Nakikita ko na sumasali-sali na sila sa gulo, no? So sa mga bagpagbatikos, no? So Yeah. mahusay. So Eric, maybe you should explain to us the international um ILPS, no? The Mhm. international movement of the strategies that they have in place para we can understand the IICC and what else because they also plan to do it to the vice president, 'di ba? Correct. Correct, ma'am. And Mga then the kababayan, tama AFP, po yung no? tama yung punto mo, Ma'am Lorraine, ano? Eric, saka mapasingit lang. At Okay, go saka ahead bakit po. confidential fund, 'di ba? Bakit Aha, confidential fund yung tinatamaan nila? Kasi gusto correct. nila dumating yung panahon, wala na yung confidential fund. Kasi sino ba yung hinahabol ng confidential fund na yan? Eh, 'di ba Sila. sila, 'di ba? Hmm, Okay, so tama. Eric, go. Yeah. Opo, matagal po ang advantage ng CPP, NPA, NDF sa Philippine government. Bago pa man po sila nakakuha ng mga formal na konsesyon dito sa administrasyon ni Marcos na sila ay naging pinunduhan, kinanlong, pinoprotektahan, nagagamit na po nila ang kakulangan ng kaalaman ng Philippine government previously. Before the NTFL-CAC, may tinatawag po na ISW, Ma'am Lorraine. Ito Yeah. po yung International Solidarity Work. In short, ito po ang International Alliance Building Operations na ginagawa nila. Tinarget po nila ang Europe at saka yung North America. Una, noong mga panahon po ng late 70s hanggang unang bahagi ng 1980s, nag-deploy po ang CPP, NPA, NDF. Deliberate ito, mama. Papunta po sa Netherlands, sa Germany, sa Norway, What sa year again, Belgium. Eric? What year again? As early as 1979, 1980, 1981. Nandiyan na sila. So that's, kung pagbabatayan yan, ma'am, before LCAC, that's around 40 years ahead sila sa atin. Sa lugar na yan. So ang ginamit nila, ito yung mga pro-communist, pro-socialist organizations sa lugar na ito. Sa Europe, lalo na po sa Netherlands, sa Belgium, sa Norway, sa Germany. At ano po ang kanilang naging agenda? Ang agenda nila ay makapasok sa United Nations. And during that time, wala pa po ang UN. So ginagamit nila ang United Nations bilang platform ng kanilang pag-atake sa Philippine government at mabigyan ng international spectrum, or in other words, ma-internationalize ang kanilang propaganda at issue against the Philippine government and Philippine authorities. Nag-successful sila dyan, Ma'am Lorraine, kasi nakakuha sila ng maraming contact sa formal UN bodies like the United Nations Human Rights Council, sa mga UN Rapporteur for Indigenous People, UN Rapporteur para po sa human rights at iba pang mga basic issues na dinadala nila. Nagkaroon sila ngayon ng access sa United Nations at mga counterpart na mga parliament sa European Union. Lahat ng ito ay nagamit nila over the years para sa pondo, politika, propaganda, at recruitment abroad. At kasabay niyan, mga kababayan, binuo na nila ang Migrante International. Ang Migrante ay front organization ng CPP, NPA, NDF para lumangoy, manloko at magmaniobra sa milyon-milyon na mga kababayan nating nagtatrabaho bilang overseas Filipino workers at bilang mga Filipino community groups in abroad. Eric, ano, pasingit lang Mm. sandali. Hold your ano lang ha.
Para Sige, lang ma'am. maliwanag ko ano yung migrante na yan. Kasi nung panahon ni PRRD, sinusubukan namin to let the to let the government do its job, 'di ba? Yung backfall na. So we went to the UN, etc., 'di ba? But you can imagine, no, one time nasa Paris kami sa embahada. Mhm. Sino ang ka-meeting nila doon? Migrante ang nandun. Migrante. 'Di ba? And Di- yet the Philippine government, no, to this day, even here in Japan, may migrante. Is the government doing anything about it? A terrorist organization, 'di Yeah. ba? Eric Sogo. Sorry. Even in Hong Kong, even in Yes, US, yes. Malaki, even in yes. Canada. Yeah. Yes. At yan ngayon ang namamayagpag. Yun nga ang guidance natin sa ating discussion, ma'am, na kailangan ma-expose ito sa taong bayan para wag po nating kalimutan na si Marcos po ay lalo niyang pinalakas. Yeah. Lalo niyang binigyan ng pabor at proteksyon, pondo at oportunidad. Eric, Itong CPP, NPA, NDF na mas lalo pa nilang palawakin yeah. ang influence sa loob at labas ng gobyerno, sa loob at labas ng ating bansa. Pasingit lang sandali, Erika. Go ahead, ma'am. Mas grumabi pa ngayon kaysa sa panahon ng tatay niya. Kasi nung panahon ng tatay niya, yung simbahan, kanlungan pa yan. Pwede mo pa siyang puntahan, di ba? At kakanlungin ka. Pero ngayon, ang simbahan, sobra na siyang infiltrated ng CPP. Nakikita nyo eh. Maliwanag na maliwanag. Si Sister Mary John Manansan, Of Saints course. ko, di ba? Si Nandyan siya Bishop Alminasa. Oh my goodness, di ba? So, and many more. And many more of them. And you can see them by they're hiding in plain sight. The CBCP, no, I'm not saying that they're CPP, pero ang linabas na statement, there's nothing that we can fault si Marcos with for him to resign. There's no reason for us. Imagine. No, Diba? this is the Catholic Church for how many decades, no? Which is a Marcos direct Bagsak. line. Yeah. Ma'am, which is a Yes. direct line of the propaganda of the communist terrorist group. Bit-bit ng CBCP. Yeah, yes. Bit-bit nila, ang dami nilang bit-bit nila yung yung propaganda ng CPP. Papakinggan mo, butya. CPP ng CPP, di ba? Grabe, Agree. no? Yeah. Di ba? And then, ma'am, don't forget, mga kababayan, pati po ang financial institution and machinery ng Catholic Church worldwide, in-infiltrate po yan ng CPP, NPA, NDF. Remember the Caritas International, Ma'am Lorraine? Yeah, yes. It's the principal, biggest charity arm of the Roman Catholic Church in the world. Yeah. Dati po hinawakan niya ni Cardinal Tagle. In-infiltrate po yan ng CPP, NPA, NDF through the program of social action programs. Na-influence nila ito at doon dumadaloy ang millions and millions of pesos na galing sa abroad, pati po ang mga services and program. The way they tried to infiltrate also sa DSWD, the way they're trying to infiltrate Congress para sa pundo, MOOE, kasama sila sa 3 million per month, no resibo, liquidation by certification only, tatlo sila ngayon. So monthly, mga 10 million po ang racket nila, hindi pa kasama taon-taon ang mahigit mga 200 million na mga proyekto na niraracket nila mula sa Kongreso. You can just imagine the government funding the enemies of the state and the evil doers against the people for the last 20 years. Natigil lang po ito at napurnada sila sa loob ng 6 na taon, hirap na hirap sila makakuha ng pondo at proyekto during the time ni Pangulong Duterte dahil sila ay natutukoy. Pero sa pagbalik ni Marcos ngayon, sa pangalawang Marcos version na ito, ang binabanggit namin ni Ma'am Lorraine, mas lalo po silang nabigyan ng oportunidad, proteksyon, pera, at nagagamit sila at ginagamit din nila ang kasalukuyang administrasyon para mag-recover, para magpalawak sa expansion, both pati dito sa loob ng gobyerno at pati na po sa international level. Kaya doon ko binabanggit itong ISW, Ma'am Lorraine, itong International Solidarity Work. Ang pinakaruta nila niyan, simbahan. Ayan, mga kababayan, I think buhay pa yata nito si Luisa Landoni, and this was the exploratory talk with Lagdameo, nang si Charlie Galvez ay nandyan pa. Mga kababayan, may mga taga Royal Norwegian government. Nandito Grabe, yata no? ang mga... Grabe yung panloloko, no? Grabe. Correct.
At ito ma'am, ay exploratory talk po ito 2 years ago. At ito ay standing now at binabalik nila ito ngayon through Juliet De Lima. Ay yung binanggit namin ni Ma'am Lorraine last week, na ngayon ay ino-open nila ang panawagan ng peace talks, which is actually a terrorist talk. Bahagi po yan ng pressure ng Royal Norwegian Government at ng European Union at ng ilang UN bodies for the Philippine government to entertain another peace talks sa CPP, NPA, NDF para magkaroon na naman ng lokohan, mga kababayan, Ma'am Lorraine. Oh, my goodness. Agree Oh, with ito 2 years you. ago, ma'am. Sinabi ni Vice President Sara Duterte, ma'am, can you read? Medyo hindi ko masyado makita. Vice Please. President Sara Duterte criticizes Marcos's granting of pardon to select insurgents. She also says the government's joint statement with the NDFP to resume peace talks is an agreement with the devil. Correct. In a rare move, Duterte disagrees with Marcos. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. There you go. This is There why you go. that move to destroy the vice president Yes. is very relentless and ruthless, and behind it, Ayan. the moving force is the CPP. Siyempre, kausap niya mga mahina na leader, no? Mahina ang utak. So, they appeal to their political ambitions, to their ganyan, di ba? So, they're easily manipulated. Ito sila Marcos, no? Ang ganda ng statement na yun, ma'am. Ganda, napakalinaw. Very categorical. Yeah, And yeah, very pointedly sharp. yeah. Binanggit niya, there is nothing to talk about when Yeah. you're talking about the devil. The purpose of the devil is to steal, kill, and destroy. So why are you talking to the devil, referring to the CPP, NPA, NDF at binanggit pa ng Vice President? Sabi niya, napatunayan na po natin yan sa kasaysayan. Paulit-ulit pa rin natin gagawin yan. Now you understand yung aming punto dito ni Ma'am Lorraine. How the CPP, NPA, NDF is able to shape the narrative of peace, kunwari, at ibinibenta kay Marcos na kinakagat nila. Ito pa ma'am, isa pa. PBBM admin optimistic about signing of the peace deal with the CPP. When was this? The I think administration latest ito ma'am. latest ito, no? Pero Ah. pero may I point out something, ha? This is there's also a lot of media inside there's also a lot of CPP inside media, 'di ba? So there's also a spin to this. It's possible that, of course, Marcos is absent again, 'di ba? So easily manipulated, 'di ba? So Pwede. I'm just saying maybe, but I'm pretty sure na dyan sila papunta, dyan siya pumupunta. Pero they're already shaping the narrative. Like I said, no, tuwing nagbabasa tayo ng news, isipin nyo parate, kanino nanggagaling itong news na ito. No? At saka lagi nyo yung isipin na nasa loob ng media natin, ang CPP, NPA, NDF, mga eskwela natin, Yes. simbahan natin, 'di ba? Lahat na nag-shape ng opinions natin kung kaya't ganyan ang nangyari sa Pilipinas. Agree.